Isang mapagpalang gabi, Sir Nell. Ang kwentong ito ay nangyari sa kapatid ng roommate ko nung nag-aaral pa ako. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Gino. Mahilig si Gino na mangolekta ng mga laruan. Naka-display ang mga ito sa kanyang kwarto. Walang sino man ang pwedeng gumalaw ng mga ito kundi siya lamang. Dahil dito, laging nakakandado ang kanyang kwarto. At para na rin ito hindi mapasok ng mga pamangkin niya. Medyo introvert si Gino, Sir Nell. At mas gusto nitong laging mag-isa. Kahit sa trabaho, kilalang loner ito. Bawat sweldo ay pumupunta siya sa toy store para bumili ng laruang kokolektahin. Sweldo noon at gaya ng dati, nagpunta si Gino sa toy store kung saan madalas siyang bumibili ng laruan. Magsasara na sana ang may-ari, pero dahil sa suki niya si Gino, ay hindi niya ito pinagsaraduhan. Abalang-abala si Gino kapipili ng laruan. Nang napansin niya ang isang laruang bungo, naisip niyang bagay ang laruang yon na pang-display sa Halloween. Kaya inabot niya ito at nagtungo sa counter. Nagtaka ang may-ari ng toy store dahil wala naman daw silang binebentang laruang kagaya nito. Wala ring price tag na nakalagay dito. Maaaring naiwan lang ito ng isa sa kanilang mga customer at malamang ito ay babalikan ng may-ari kinabukasan. Sinabi niya kay Gino na hindi iyon binebenta. Pero nagpumilit ang lalaki na bilhin iyon. Ayaw sanang ibenta ng may-ari ang laruan. Pero kalaunan ay pumayag na rin ito. Dahil sa kakulitan ni Gino. Sinabi nitong ibebenta niya ito kay Gino, pero pag binalikan ito ng may-ari ay dapat ibalik agad ni Gino ito. Pumayag naman sa kasunduang ito si Gino, kaya masayang nabili niya sa halagang 50 pesos. Pagdating ni Gino sa kanilang bahay ay pinagmasdan niyang maigi ang nabiling laruan. Nahalatang mamahalin ang laruan. Kung tititigan ay parang antigo pa ito. Matapos nitong pagmasdan ay dinisplay niya ito sa bakanting puwang ng kanyang display cabinet. Normal lang ang mga sumunod na araw. Gumising siya ng 5:30 AM para maghanda para sa trabaho. 8 AM ang pasok niya, kaya 7:30 ay papunta ni siya sa kanyang opisina. Umuwi siya ng 12 noon para kumain at mag-siesta bago bumalik sa opisina ng 12:45. Nakasanayan na ni Gino ito araw-araw. Ika nga nila ay routine na ito ng buhay niya. Sir Nell, Biyernes iyon, nagising si Gino ng maaga. 3 AM pa pinilit niyang matulog uli, pero hindi na talaga siya makabalik sa pagtulog. Kaya bumangon na lang ito at pinagmasdan ang kanyang mga laruan. Mula sa mga laruang robot
mga scales models ng eroplano at mga barko hanggang sa mga kutsilyo na hango sa mga video games na nilalaro niya. Pinapagawa pa niya sa isang sikat na modern panday na si Jokan. Sir Nell, tuwang-tuwa siya sa kanyang koleksyon. Masilayan lang niya ang mga ito ay masayang-masaya na siya. Hindi niya naisip na humanap ng nobya o gumawa ng sariling pamilya. Nasa isip lang niya lagi ang kanyang mga koleksyon. Napansin ni Gino na nawawala na ang nabili niyang bungo. Galit na galit itong lumabas ng kwarto para tanungin ang mga kasambahay nila na siya lang ang nakakapasok sa kwarto para maglinis. Sa galit niya, Sir Nell, hindi niya napansin ang paligid. Paglabas niya ng kwarto, dumiretso siya sa kwarto ng mga kasambahay nito. Ngunit wala ang mga ito. Nagtataka siya kung bakit walang katao-tao sa bahay nila. Gayong umaga pa naman, pagkalingon niya sa kanyang likuran ay may nasagap ang kanyang mga mata na nakaitim na pumasok sa kwarto ng kanyang mga magulang. Sinundan niya ito, ngunit Sir Nell, sinilip niya ang kwarto at wala naman itong katao-tao. Inisip niyang baka namalikmata lang siya sa nakita niya. Ngunit muli siyang nakakita ng itim na pumasok na naman sa kanilang kusina. Muli niya itong sinundan, ngunit gaya nung una ay wala siyang nakitang tao. Sir Nell, medyo natatakot na si Gino sa mga oras na iyon. Nagmadali siyang lumabas ng bahay, ngunit pagbukas niya ng pinto ay wala siyang makita. Kadiliman ang nasa likod ng mga pinto. Naisip niyang baka nananaginip lamang siya, kaya pinisil niya ang sarili. Hindi iyon isang panaginip. Sinigaw niya ang pangalan ng kanyang mga magulang, kapatid, kasambahay, ngunit Sir Nell, walang sumasagot. Tumakbo siya papuntang kwarto. Nang nanindig ang kanyang balahibo, nakita niya sa sala ang mga taong nakaitim at nakaputi na nakatayo at nakaupo sa kanilang sala. Malalabo ang mga mukha nito. Hindi niya mawaring kung lalaki o babae ang mga ito. Hugis tao lang sila, Sir Nell, pero malabo ang mga mukha. Multo, engkanto. Walang nakakaalam. Kumaripas siya ng takbo papunta sa kwarto niya at naglock ng pinto. Sir Nell, ilang sandali pa'y narinig niya ang mga taong nagbubulungan. Marami silang sabay-sabay na nagbubulungan at hindi niya maintindihan ang mga binubulong ng mga ito. Nilapit niya ang tenga sa pinto para marinig ang mga bulong nang nagulantang siya sa malakas na katok mula sa labas. Sa takot niya ay napatakbo
at napasiksik siya sa ilalim ng kama. Palakas ng palakas ang mga katok, Sir Nel. Tila masisira na ang pinto sa lakas nito. Kahit matapang, nagdasal si Gino na sana ay magising siya at panaginip lamang ang mga ito. Sir Nel, laking tuwa niya nang marinig niya ang boses ng kanyang mga magulang. Tinawag nila ang pangalan ni Gino. Tila umiiyak ang mga ito at nag-aalala. Dali-daling sumagot si Gino at tinawag ang pangalan ng kanyang ina. Ngunit, Sir Nel, walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Pinilit niyang sumigaw, ngunit tanging ungol lang ang nagagawa niya. Sir Nel, binuksan niya ang pinto, ngunit wala siyang nakita sa labas. Wala ang mga magulang niya. Wala rin ang mga itim at nakaputing nilalang. Paglingon niya sa loob ng kanyang kwarto, nakita niya ang kanyang mga magulang at kapatid, pati ang kanilang kasambahay. Umiiyak ang mga ito habang nakapalibot sa kanyang kama. Nagtataka man ay nasiyahan siya nang nakita ang kanyang pamilya. Lumapit siya sa mga ito, nagtanong kung ano ang problema. Ngunit Sir Nel, walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Gulat na gulat rin siya nang makita ang sarili niyang nakahiga sa kama habang iniiyakan ng mga magulang at kapatid. Biglang lumitaw ang mga nilalang na nakaitim at nakaputi at pilit na hinihila si Gino papalayo sa kanyang mga magulang. Nagpupumiglas siya, ngunit wala siyang magawa sa mga ito. Masyado silang marami na humihila sa kanya. Patay na ba siya at sinusundo na ng mga nilalang na iyon ang kanyang kaluluwa? Gusto pa sana niyang magpaalam sa kanyang pamilya sa huling pagkakataon. Ngunit nang siya'y wala siyang magawa, tumigil na siya sa pagpupumiglas at hinayaan na lang niya ang mga nilalang na hilahin siya. Tanggap na niyang patay na siya. Narinig niya ang kanyang ama na sinabing hindi na niya nararamdaman ang pulso ni Gino. Umagulgol sa pag-iyak ang kanyang ina at kapatid. Hindi niya napansin ang kanyang kasambahay. Ito pala ay nakatingin sa kanya na parang nakikita niya si Gino at ang mga nilalang na nakaitim at nakaputi. Parang gustong lumabas ng kasambahay, ngunit nakatayo sa pinto ang mga nilalang. Sumenyas ang kasambahay sa kanya. Parang sinasabi nito na maghintay muna. Kaya muling nagpumiglas si Gino. Binuhos niya ang lahat ng kanyang lakas para mahila niya papalayo sa pinto ang mga nilalang. Nang wala nang nakaharang sa pinto, ay dali-daling lumabas ang kasambahay. Pumunta ito sa likod ng bahay at kinuha ang bungo na nabili ni Gino. Itinapon pala ng kasambahay ang bungo nang maramdaman ng kasambahay ang panganib nito. May matalas na pakiramdam ang kasambahay at may alam din ito sa okultismo. Galing sa pamilya ng manggagamot ang kasambahay.
Ginamit niya ang natutunan niya para tulungan si Gino. Dinasalan at sinunog ng kasambahayan bungo. Ibinaon nito ang natitirang abo at diniligan ng langis na may halong parte ng halaman. Pagkatapos ay kinuha nito ang basang lupa na nabuhusan ng langis at dali-daling ipinahid sa katawan ni Gino na nakahiga sa kama. Sir Nel, pinagalitan ng mga magulang ni Gino ang kasambahay. Wala raw itong respeto sa bangkay ng kanilang anak. Itinulak ng kapatid ni Gino ang kasambahay papalabas ng kwarto. Nakangiting lumabas naman ng kwarto ang kasambahay na lalong ikinagalit ng pamilya ni Gino. Tinadyakan ng kapatid ni Gino ang kasambahay na dahilan upang ito ay masubsob sa sahig at tumama ang mukha nito sa mesa. Putok ang mga labi at punit ang kilay nito na tumayo at lumabas ng bahay. Naramdaman ni Gino na unti-unting nangihina ang nilalang na humihila sa kanya at siya naman ay palakas ng palakas. Nagawa ni Gino na makalapit sa kanyang katawan. Hinawakan niya ito at bigla na lang siyang nagising. Naghahabol ng hininga. Nagpumilit bumangon sa harap ng gulat na gulat niyang pamilya. Napayakap ang ina nito sa kanya. Hindi naman nakagalaw ang kanyang ama at sinabi nitong isang milagro ang nangyari. Sa kanilang kasiyahan ay nakalimutan nila ang kasambahay ni hindi nila inisip na sugatan ito at nahihilong lumabas ng bahay. Ikinuwento ni Gino ang lahat ng nangyari sa kanya. Hindi makapaniwala ang kanyang mga magulang sa sinabi niya. Hinanap nila ang kasambahay para magpasalamat at humingi na rin ng tawad sa nagawa ng kanyang kapatid, ngunit hindi na nila ito mahanap. Nagtanong-tanong sila sa mga kapitbahay at may nakapagsabi na nakita nila ito naghugas ng kanyang lubuang muka sa may ilog. Pinuntahan agad ng kanyang ama't kapatid ang ilog habang si Gino at ang kanyang ina ay bumalik sa bahay para magpahinga. Nasa ilog na ang ama at kapatid ni Gino, ngunit wala doon ang kasambahay. Tinawag nila ang pangalan nito ngunit walang sumasagot. Tinangkang tumawid ng kapatid ni Gino sa ilog ngunit nagulat ito nang mapansing malalim pala ang gitnang parte nito. Mula sa gitna na kinatatayuan ng kapatid ni Gino ay nakita niya ang isang pares ng sandals na gamit ng kanilang kasambahay. Nilangoy niya ito at nakita ang kanilang kasambahay na nangingisay sa ilalim ng tubig. Sinisid niya ito at tinangkang sagipin, ngunit tinangay na ito sa mas malaling parte ng ilog ng malakas na agos nito. Sinigawan niya ang ama para humingi ng tulong na dali-dali namang tumakbo sa kabahayan. Sinisid niya uli ang ilog at pilit hinahanap ang kasambahay. Ngunit Sir Nel, wala na ito. Tumawid siya sa kabilang parte ng ilog. Nang makita niya ang kanilang kasambahay na umahon sa ilog, natuwa siya at tinawag ang pangalan nito. Ngunit hindi yata ito narinig. Dumiretso ang kasambahay na naglalakad papunta sa kakahuyan. Nagtaka ang kapatid ni Gino sa nakita.
Wala na itong sugat at hindi basa ang damit nito. Sinundan niya ito sa kakahuyan ngunit hindi na niya matagpuan. Dumating naman ang mga tanod na tinawag ng ama at dali-daling sumisid sa ilog. Sinigawan niya ang mga ito na wala na sa ilog ang kasambahay at nasa kakahuyan na ito. Pero hindi na siya narinig ng mga tanod na sumisid sa ilalim. Ilang sandali pa ay umahon ng mga tanod. Humingi ito ng lubid at sumisid pabalik. Nagtaka ang kapatid ni Gino kung ano ang ginagawa ng mga tanod at para saan ang lubid. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang umahon ng tanod na hila-hila ang bangkay ng kasambahay. Sir Nel, pinilit nila itong sagipin ngunit wala na itong buhay. Mababakas sa muka ng kasambahay na ito ay sugatan. May nakakita din dito na sugatan galing sa bahay nila Gino at pasuray-suray na naglakad papunta ng ilog. Agad na pinaimbestigahan ng barangay ang pamilya ni Gino. Dumiretso sila sa kapulisan. Nasa kasadsaran ng pag-iimbestiga sila nang tumunog ang cellphone ng ama. Tumawag ang ina ni Gino at umiiyak. Patay na daw si Gino. Para raw itong nalunod sa tubig. Hindi makahinga, sumisigaw ng tulong. Naisalba nga ng kasambahay ang buhay ni Gino mula sa sumpa ng bungo. Ngunit dahil sa nangyari, ay naging magkaruntong ang kanilang buhay. Pati ang paraan ng pagkamatay nila ay magkapareho. Sa pagkakataong iyon ay inamin na rin ng kapatid ni Gino ang kanyang nagawa sa kasambahay at humantong sa pag-alis nito sa bahay. Dumaan ang ilang linggo nakaburol sa bahay nila si Gino. Nakakulong naman ang kapatid nito dahil sa nangyari sa kanilang kasambahay. Sinasabing muling nakita ang laruang buhok sa isang tindahan ng mga laruan kung saan hindi ko alam at wala na akong balak alamin. Panay kamalasan at masamang pangyayari ang dala ng bungong iyon. Kaya Sir Nel, hanggang dito na lang ang maibabahagi kong istorya sa inyo. Sana'y kapulutan ng aral ng inyong tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi.